Bumalik na si Lebron, tinambakan naman ng Bulls 146-115. Sinakto pa sa kalendaryo 31 points. Si Luka naman nung first half merong 29 points at 7 3-point shot. 64-62 para sa Bulls. Para naman naubusan din si Luka nung second half nun. Nagkaroon pa ng 42-26 run ang Bulls nung last quarter. Nakabalik na si Rui Hachimura na mukhang nasa minutes restriction pa. Si Lebron naman 17 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals at 5 turnovers. Bumalik si Lebron, may bumalik din kay Luka. Ang Lakers kasi noon nung wala si Luka, meron silang average na 13.6 turnover per game. Sila ang number 6 team na may pinakamababang turnover sa buong NBA. Nang dumating naman si Luka, number 6 pa rin naman ang Lakers sa ranking ng turnover. Pero nabaliktad, sila na yung may pinakamataas na turnover na pang-anim sila sa buong liga since February. Meron naman silang nasa 14.8 per game, kukunti lang yung nadagdag, nasa 1.2 per game lang. Ang liit lang nun kung average, pero si Luka at si Lebron may combine na 9 turnover per game sa buwan pa lang ng March. Versus Bulls, 21 ang meron sa Lakers nun, 5 kay Lebron, 7 kay Luka. 30-12 pass break points ang nakuha ng Bulls. 27-40 naman ang naibigay ng Lakers galing sa turnover nila. Nung nanalo ang Lakers versus Nuggets na walang Jamal Murray at Jokic, may total si Luka noon na 31 points, 8 rebounds, 7 assists at 6 turnover. Nakascore pa doon ang Nuggets ng 18 points galing sa turnover ng Nuggets. Yung LA naman nakakuha ng 30 points. 26-60 naman ang pass break nila kontra LA. Yung problem kasi na defense dati, nung unang dumating si Luka, nagawa na nila ng paraan yon dahil kay Bando at dito kay Finney Smith, meron pang Hachimura. Number 7 na sa defense ang Lakers sa buong NBA since February. Kumpara nung si Anthony Davis pa ang nasa kanila na number 21. Pero dahil tumaas yung turnover ng Lakers na nakakapagbigay sila ng 18 points per game galing sa pass break at nasa 17 points per game naman galing turnover points, na meet pa rin ng Denver yung average ng Lakers kahit natalo sila dun, kahit wala pa yung dalawang core player nila. Pang number 11 na ang Lakers sa may pinakamataas na turnover points na naibibigay sa kalaban. Since February, ang trio ni Lebron, Luka at Reeves may total na combine na 78 points per game. May combine din silang tatlo na 11.2 turnover. Yung kay Austin Reeves kasi usual average yun, 2.2. Kaya nababalanse pa rin niya yung Lakers kasama si Lebron at si Luka. Nasa 35% rate every game na magkakaroon ng turnover si Luka kumpara kay Reeves na 14% at kay Lebron na nasa 25%. Doon pa lang alam na ulit kung sino ang babantayan at kung sino ang tatamaan ng trap defense ng kalaban. Yun kasi yung ginagawa ng Boston dati kay Luka. Sa buong March din si Luka ay may 6-4 record, 8 out of 10 na games doon meron siyang 5 turnover pataas. Ganito kasi yung problema dati ng Suns nung wala silang point guard. 8 turnover per game si Bill, KD at Booker. Kapag na-meet pa nila yung average nilang turnover, natatalo nun ng Phoenix Suns. Yung Lakers naman kahit lumagpas sila, may chance pa rin manalo dahil kay Austin Reeves. Sinabi nga ni Lou Williams, hindi third best option ng LA si Reeves. Pero base naman kay Baron Davis, si Reeves ang third option ng NBA ngayon. Mas tumaas pa nga ang average ni Reeves since dumating si Luka. Kahit sino kasing isama mo kay Austin Reeves magko-complement sa lineup. Hindi naman kasi star or superstar level si Reeves. Andun siya sa linya na kapag maganda yung nilaro niya, mas tataas ang value niya at mas makakakuha ng malaki kontrata. Saka kahit nung Team USA stint niya, yung mga coaches doon napansin na madaling maisama si Reeves sa mga star player.